Matagal na nag-iingay itong si Alan Peter Cayetano sa kanyang akusasyon na selective justice. Hindi naman kaya ano 'to, parang one possibility, pagkukubli din. Kasi ngayon meron daw nakita si Senator Ping Lacson at sabi niyo kasama na yun sa mga imbestigahan. Kung totoo yun, baka naman strategy rin yun na mag-iingay na ako para 'pag itinuloy yung investigasyon sa akin, magmumukhang pinopolitika ako ngayon dahil nag-iingay ako to begin with. Ano pong tingin niyo Wala sa naman gano'ng ako, posibilidad? dapat sa akin manggaling yun. Hindi naman ang galing sa akin. Kay Senator Lacson, may nakita siya. Dahil di ba ongoing yung, dahil kayaw-yaw nila ng yaw-yaw na tinatago itong flood control, tinutuldukan ng investigasyon. Ayan, tuloy, may natalisod. At tuloy-tuloy po itong investigasyon ng flood control, Christian. So, yung sinasabi ng mga sundalo na yon, ayun, sorry, not sundalo, hindi pala mga sundalo, patawad po sa mga totoong sundalo, mga bodyguard ni Saldico, at sila Baligod. Lahat po yan paimbitahan natin. Ang tanong lang po natin, okay, dapat may mga affidavit po sila pag nag-imbita po kami dito po ngayon sa Blue Ribbon hearing. I don't think so. Tapos sinasabing selective justice. Paano naging selective justice? Hindi ko na paulit-ulit na lamang po kasi nasabi nila, siguro ang tanungin niya po ang Ombudsman at Department of Justice. Doon po sa DOJ kasi parallel, kung you remember, Christian, may investigasyon ng Blue Ribbon, meron din ng ICI, di ba? Meron sila pareho. Yung ICI, mga contractor, lahat ng contractor at mga congressman, nandoon sa ICI, pinatawag na ng ICI sila eh. Nandoon ngayon nakasampay yung mga kaso ng mga congressman at saka ng mga contractor. Dito sa amin, yung ilang senador at saka si House Speaker, narinig mo naman siguro, nabasa mo few days ago, sinasabi ni Ombudsman, nire-ready nilang filing ng kaso ni former House Speaker Martin Romualdez. Ano pang gusto nila? Nasampahan niya ibang kaso yung ilang mga kasamahan namin. Ano pang gusto? Sinong hinahanap nila? Sila ngayong siguro selective justice. Anong pinupunta nila? Sino? Ba't nila banggitin? Sino, Senator Cayetano ang gusto ninyo imbestigahan? Ngayon, kung meron kang tinutukoy, dali mo yung ebidensya na meron tinukoy. Kung itinutukoy mo ang palasyo, Malacanang, magdala ka ng ebidensya. Then pag-usapan natin, then sige. Pero kung wala ka namang ebidensya, puro kwento, wala namang wenta, ang tawag po dyan, kailangan lang ng media mileage. So, hindi ako, mag-iimbestigahan tayo. Tsaka pangalawa, Crystal, lilinawin ko lang, hindi ko sinabing wala nang investigasyon sa flood control. Meron po. Yung mga pinapaimbitahan nyo, imbitahan natin. At yung mga madidiscover pa natin. Pero wag na yung nakasuhan na sa ombudsman, uulitin na naman natin, imbestigahan. Kung same flood control na naman. Pero kung ibang project ko na, ito si congressman na ito, sumabit naman sa farm to market, hindi sa flood control, then imbestigahan natin. O itong si senador, sumabit sa pagpapatayo ng isang gusali, o hindi flood control, imbestigahan natin. Pero yung mga naimbestigahan na nandoon na sa ombudsman, parang paulit-ulit na lang, wala nang katapusan. It's already doing them injustice. Ayun na nga on process na yung ombudsman, nakasuhan sila, restitute pa sila. Ano pang gusto? Ulitin, babanggitin na naman natin yung mga kasama natin dito. Hindi, gusto namin marinig si ganun. Yun na nga, di ba yung gusto rin yung banggitin, kakasuhan na nga ng ombudsman nire-ready na ng ombudsman if you're talking about the Speaker of the House. Kung yung mga congressman na sinasabi ng mga ibang mga kontraktor, DOJ ang may kaso ngayon. ICI ang nagsampa ng kaso, hindi ang Blue Ribbon. So yun yung Christian, that's what's happening right now. Kaya nga, kung may nalalaman pa ho kayo na may mga sabit po sa flood control, ibigay nyo ho sa amin. And then titignan ho natin yung mga ebidensya. Hindi yung turo lang ng turo, Christian, ha? Si ganito, may flood control. Hindi ho. Dala ka ng dokumento mo, dala ka ng affidavit mo, anong kinalaman mo. Then, lahat po ng member, lahat kami, bibigyan ko ng affidavit. Hindi yung surprise witness, nandyan na, chairman sa labas ng Senado, tawagin ko lang. Ano yan? Pinabili ng suka, magtitestigo na. Hindi naman po pwede yun. Hindi nyo gagawin yung ginawa ni Marcoleta dati, dito kay Gutesa. Tingnan mo, nasaan na ngayon yun? Nawawala tuloy. O, di ba? Ito, ewan ko itong 18 na bodyguard na ito, kung darating ito, dahil papasampin ako, dahil atat si Baligod na mag-attend daw sila, di patinin ko. Pero make sure na may dala kayong mga affidavit. Hindi naman pwedeng 18 kayo, isang affidavit lang, Christian. Saan ka naman nakakita naman nun? Okay.
Binanggit niyo yung i-invite niyo rin itong 18 na former bagmen o bodyguards. Ang sa akin po ganito, no? Paano niyo sila balak i-handle? Kasi ang nakikita natin dito, this is part of a bigger propaganda supposedly to destabilize the administration. Paano niya i-handle yung danger na bigyan sila ng platform para magsasabi na naman kung ano ng mga bagay-bagay na wala namang ebidensya. Kasi kasama kayo sa mga naging target nun, di ba? Actually, nagdemanda rin kayo eh. Kaya nga, I want to see their affidavit. Di ba? Nasaan ang affidavit ninyo? Hindi pwedeng 18 tayo isang affidavit. Parang ngayon lang ako, hindi ko alam kung ba't tinanggap yun ng ganun eh. Tinanggap nila yung, kung Blue Ribbon Committee nga may tatawag noon dati. Tinanggap mo isang affidavit na sila, 18, ano yung mga bata? Ano yung mga kinder or prep na hindi pwedeng tanungin, gumawa ng statement, affidavit. At number 2, anong ebidensya mo? Tatanungin ko. O sige, harap-harapan. Pag doon na, ikaw, alias sergeant ganito, maski hindi ka sergeant, paano mo nasabi? Nagdala ako ng maleta kay ganito. Nagdala ka ng maleta, bakit itong isa, inatras mo, wala kang dinalang maleta. Ano ba talaga, meron o wala? Mag-ingat sila. Pagturo sila ng turo. Pag wala silang maidalang ebidensya dyan, mayayari sila sa Blue Ribbon Committee. Pag gumawa-gawa ka ng kaso, talagang makokontempt ka dyan. Paano pala kung magpa-inhibit sa inyo? Dahil sasabihin nila, dinawit nga kayo bakit kayo mag-head ng yung And then mayroon namang vice chairman nandiyan naman si Senator Kiko. Pero papatulan nyo yung posibleng inhibition? No. Magpakita ka muna ng dokumento. Ito nga yung hamon ko, Christian Sa lahat dyan yung mga maleta-maleta flood control. And I have been saying this since last week. Kung meron mang lumutang ang pangalan ko sa NEP, sa GAA, from 2022 hanggang 2025, kung lumutang ang pangalan ko, meron sa flood control. May flood control allocation ako, insertion ako since I was in Congress, or nandoon ako sa Cabral files, na kung sabihin, sa DPWH ko, nandoon, Christian, nandoon sa dokumento. Sa NEP o sa GAA, nakalagay, makikita mo naman doon, Erwin Tulfo, care of Erwin Tulfo Makikita mo naman. Kung meron, Christian, dalhin mo yung papel, dalhin mo yung papel dyan sa Senate. Bababaho ako. Ba't ko papatagalin? Ba't ko papahirapan sarili ko? I will resign. No ifs, no buts. I will step down. Bigyan mo ako ng dokumento na galing sa DPWH, na galing sa NEP, yung NEP o yung GAA, 2022 hanggang 2025. Dalhin mo rito na meron akong flood control o meron akong farm-to-market road. Then magre-resign ako. That's my challenge. Pag may nakita po kayo. Wala po akong flood control. Wala po akong mga insertions. None. Zero. Resign as senator or as Blue Ribbon Committee chair? No. As a senator. Ano pang say-say? Sinungaling ka di ba? Might as well keep quiet, di ba? Might as well step down. What is my challenge? Ito may tanong ako sa inyo. Step down. Not as a Blue Ribbon chair. Ano pang say-say, Christian? Kung wala ka ng credibility, tapos mambabatas ka, wala ka ng credibility. How can you craft laws if you don't have any more credibility? How? Wala ka ng hindi kinamumuhian ka na ng tao, sinasabi ka na masinungaling ka. How can you still do that? How can you exist? Ako hindi. Tatawagin kang tanga, tatawagin kang ganito, ganon, sinungaling, etc. I cannot, di ba? I might as well step down. O meron ka palang flood control, Erwin Tulfo I'll step down. I said, I'm sorry. Okay, may flood control pa lang. Pero I don't have. Kaya nga, that is my challenge. I will resign as a senator. Pag may nakita ho kayong may flood control ako insertion or budget from 2022, simula na pumasok ako as congressman hanggang sa pag-senador. Kung meron po, may nakalagay naman doon, 1 billion Erwin Tulfo flood control or 6 billion Erwin Tulfo flood control or what have you, farm to market road or any infrastructure, mga kalsada, tulay. Wala po akong ganon, Christian. Kaya bakit ako kikita dyan? Kaya malakas ang loob ko na I joined.
As a matter of fact, Christian, I volunteered to be the vice chairman of Blue Ribbon under Senator Lacson. Nag-volunteer ako because I'm confident na wala makita sa akin. Ngayon na naman, when they offered me that, I took that job because I'm coming clean. Wala naman akong tinatago.